So what's up you guys, mayroon tayong isang Badja 100 po dito. So ito po yung tricycle siya. So bali ngayon ang gagawin natin dito ay i-full wave natin ito ang kanyang stator. Tapos conversion tayo sa kanyang voltage regulator rectifier para mapalakas natin ang kanyang charging system. Kasi po mayroon po siya, magpakabit po siya ng sounds, no? Yan, mayroon siyang box, tapos yun may mga speaker na andito at may mga ilaw-ilaw pa rin siya. So ang kanyang battery nagka-problema po kasi madali lang po siyang malubat, no? Hindi po sapat ang kumakarga kaysa kanyang sinusuplayan. So bali ang gawin natin dito ay baklasin natin itong kanyang stator. Tapos ito po ang kanyang tangke, lahat ng cover, para naman ay ma-share natin sa inyo mga grasa. So baklasin muna natin ang mga cover tangke para yun po makita natin kung paano natin gawin. So ito po ang ating i-modify. Mayroon tayong baguhin dito na koneksyon. So bali tinanggal ko lang, pero pwede naman po isiyang hindi na lang tanggalin. Pero tinanggal ko siya kasi yung ating panghinang po ay hindi yan aabot sa motor. So bali ito yon ang kanyang koneksyon, no? So bali dalawang koneksyon po, ito at saka dito. So ito naman ang kanyang panapos ng winding. So bali dito yan nagsimula. So bali ito yon ay tanggalin natin ito. Tanggalin natin ito. Ito ang koneksyon ng ground. Tapos ito naman ang koneksyon ng yellow wire. So bali dito. So yan, may yellow wire dito. Ito yun. Tapos ito naman na koneksyon, ito po ay ang blue wire na may lining na white. So ito lang ating putulin. Then ito steady lang po ito. So putulin natin itong wire. Tapos ito po ay ating tanggalin. Yan, tanggalin natin. Tapos ay bunutin natin ng konti. Yan. Yan, connection po ito ng ground. Yan, itong ground. So bali patuloy natin itong yellow. Yan. Okay, itong galing sa ground, itong may parang singsing, at ito namang isang connection sa ating yellow wire dito. So ipagsama natin ito. So yan, ipagsamahin natin itong dalawa. Ihinang muna natin. So yan, patuloy natin itong kanyang pinaka-I terminal. So try natin i-test itong linya na to. Sure natin kung ito ba po ang koneksyon ng yellow wire. Try natin i-test kung siya ba ang pinaka-koneksyon. So yan. So confirm po na siya po ang kanyang connection, no? Siya po. Ito po ang yellow wire. So na-confirm na po natin ang yellow connection. Ito po ang patungo sa kanyang regulator. Ito ang supply ng ilaw. So ito po yun ang wire. So ito po ang ating pagsamahin, no? Itong galing sa ground at saka itong yellow wire na connection. So ito po ay patungo ito dito sa magnet wire winding.
So ito naman, i-confirm natin kung ito ba ang connection ng blue na may lining na white, kasi ito po ang kanyang charging. So itusok natin dito sa gitna. Yan, confirm natin bago tayo maghinang, baka mali po tayo sa ating naputol. Kita sister, pag tumutunog siya, ibig sabihin siya po. So yan, so ibig sabihin ay siya po, confirm. So yan, ihinang mo natin ito, pagsamahin natin itong dalawa. So ito po ay atin na lagyan ng electrical tape. Siguro lang hindi siya sasayad sa, yan, hindi siya sasayad sa ground sa makina para iwas abala. So yan, itis natin kung floated na ba siya, kasi ang full wave po ay floated, wala siyang connection na nakadikit dito sa makina o sa chassis, wala siyang ground connection. So itis natin yung tester kung mayroon bang continuity. So yan, so itis natin kung tumutunog ba siya. Ayan, so yan po, full wave po siya, kasi ang full wave ay floated po siya. Pag idikit natin ito sa chassis, pag tumunog siya, ibig sabihin ay meron nakakonek siya sa ground. So yan po, so ibig sabihin full wave na siya. Ayan, so punta muna tayo sa motor, ikabit muna natin. So yan, ito na po, natapos na po nito nalagay ang stator na ating full wave, kasi mahina po ang niyang charging. So yan, ito yan ang kanyang connection. Nalagyan na po natin ng kanyang cable tie para hindi sumasayad sa makina, kasi pag sumasayad yan ay magkaroon ng problema. So ito po ang connection ng yellow wire, no? At ito naman ang blue na mayroong lining na white. So yan, ito yan ang kanyang connection. So itong kanyang voltage regulator rectifier nga stock ay alisin natin ito, i-pull out na rin ito kasi palitan natin, kasi hindi na po ito kailangan. So bago natin ikabit ang ating voltage regulator rectifier na pang full wave, ay isa-isahin muna natin itong 5 connection kung ano ba ang kanyang function, para mas lalo natin na maunawaan. So aralin muna natin. So itong white wire, so ito naman po ang output volts DC patungo sa ating battery na siya namang mag-charge bago may convert ng pagkatapos may convert ng voltage regulator rectifier, ay dito yan lumalabas ang voltahe. So DC siyang mag-charge ng battery. So ito namang yellow na mayroong lining na red, ay ito pong output volts din. Tapos may convert niya ng DC galing dito sa ating stator. Itong connection na to, yan, ito ay dito yan lumalabas galing sa ating voltage regulator rectifier. Yan, patungin dito sa switch ng headlight on off. So yun po, ito ang kanyang function, patungo ito sa ating headlight. Din ito namang blue na mayroong lining na white, galing ito dito sa ating stator. Yan, dito na connection. So bali ito po ang nagsusupply ng ating charge ng ating battery. Yan, pagkatapos may convert ng AC, dito yun yung malabas. So dito po ay AC po, dito ang dumadaloy sa ating blue na mayroong lining na white. So ito namang yellow ay AC din. Ito rin ang supply ng ating ilaw. So dumadaan muna ng voltage regulator rectifier, tapos lumalabas yan dito sa yellow na mayroong lining na red. So yan, galing itong dito sa ditong connection na to, itong yellow. Yan. So tapos ito namang black na mayroong lining na yellow is itong connection ng ground connection. Yan, nakadikit ito sa chassis. So yan, putulin muna natin kasi nalaman natin ang function, kung ano ba ang kanyang function dito. So itong isang white wire ay nakakonnection ito dito sa ating kapasitor.
Yan po, isalin lang po natin ang koneksyon nitong sasakit natin stator. Itong lahat ng koneksyon para maintindihan yung mga grasa. So ito namang sky blue, ito po ang patungo sa ating neutral light indicator sa bandang harapan. So ito namang red, ito po ang galing sa ating primary coil. So yan, dito yan, primary coil connection. So ito namang white na mayroong lining na red, yan po, ito yan ang connection ng ating pulser. So yan, dito yan galing. So itong red ay galing sa ating primary coil dito, tapos patungo yan dito sa ating CDI. Then yun po, itong white na mayroong lining na red galing sa ating pulser, patungo yan dito sa ating CDI. So itong black na mayroong lining yellow is ito po ang connection ng ground. So yan po mga grasa ang function ng wire na ito. So itong yellow patungo ito sa ating voltage regulator rectifier na siyang supply ng ating ilaw. So ito namang blue na mayroong lining na white, ito ang galing sa ating stator patungo sa ating voltage regulator rectifier. So ito ang supply ng ating charging. So yan po, itong dalawa ay galing sa ating stator patungo sa ating voltage regulator rectifier. So ito na po yun mga grasa, natapos na po natin na putol. Ito rin ang voltage regulator na stock. Atin po itong alisin kasi hindi na po ito gamitin. Then ito naman ang voltage regulator rectifier na ating gagamitin mga grasa. So bali 5 bars po, pang full wave po siya. So yun, ito yun ang kanyang connection. Bali 5 wire po siya. Itong black na mayroong lining na yellow, itong blue na mayroong lining na white, itong yellow na mayroong lining na red, at saka itong purely yellow, at saka ito namang pure white po mga grasa. So bali putulin muna natin itong ating voltage regulator na ating gagamitin, tapos i-connect muna natin. So bali pagkatapos natin i-connect ay yun po mga grasa, isa-isahin natin na i-discuss ang kanyang function, kung ano ba ang kanyang function mga grasa sa itong voltage regulator na ating ikabit. Tapos yun po mga grasa, ikabit na natin. So yan, ito na po, natapos na po natin ang connection mga grasa. So bale itong yellow wire ng ating voltage regulator rectifier, i-connect lang po dito sa yellow connection na galing sa ating stator sa ating motor na connection mga grasa. At saka itong orange naman na galing sa ating voltage regulator rectifier, i-connect lang sa blue na mayroong lining na white. So bale itong dalawa pong connection, itong yellow at saka itong orange na galing sa ating voltage regulator rectifier, ay pwede na po silang magkapalitan. Either itong orange i-connect dito sa yellow, or itong yellow i-connect naman dito sa orange. So itong dalawa ay pwede na silang magkapalitan mga grasa ng connection. So ito naman green ang ating voltage regulator rectifier. Ito naman po ang connection ng ground. So i-connect lang sa black na mayroong lining na yellow. So bale ito po yun mga grasa. So ito namang pure red ng ating voltage regulator rectifier, i-connect lang sa pure white ng ating motor na Badja CT100, kasi ito po ang nagcha-charge ng ating battery. Ito po ang output volts ng ating voltage regulator rectifier. May tapos na may convert ang AC volts na galing sa ating stator patungin dito sa ating voltage regulator, tapos sa labas dito. So ito po ang nagcha-charge ng ating battery. Bali DC na po ang lumalabas dito. So yun po ang ating namang black wire ng ating voltage regulator rectifier. Ito po ang nagsisibing controller ng voltahe. So i-connect lang dito sa yun, yellow na mayroong lining na red sa ating motor. So bali ito po ay kinukunikan ito ng wire. Yan, pinapagapan ko patungo dito sa ating pinaka flashy relay, yung sa ating signal. So kunik ko dito sa pure brown. So yan, dito sa may kulay na brown, kasi ito po ang galing sa ating susian. Dito sa pag-on ng ating susian, mapapasukan po ito ng voltahe DC po. So yan, patungo yan dito. So bali kinukunik ko yan dito para magsama sila, para ma-battery operated na po ang ating headlight. Kasi ito pong yellow na mayroong lining na red ay patungo yan dito sa ating switch, sa ating headlight switch on off yan doon, para magkaroon, mapasukan naman siyang voltahe, makontrol ang ating
voltahe para hindi yan magputukan ng ating ilaw. Tapos pag unisisian ay mapapasukan naman itong white wire. So yan po doon sa ating ignition switch para makontrol naman ang voltahe para pag-charge ating battery, at dito naman para hindi magputukan ating mga ilaw. So yan na po mga class, electrical tip ko muna, din tapos ibalik ang flywheel para masubukan na po natin siyang pandarin, tapos itis natin ang kanyang charging kung malakas na pa po siya. So ito na, natapos na po natin na convert ng full wave ng isang Badja 100. So itong battery nito ay dapat na siyang palitan, pero itis natin ito ng ating Ansel BST 100 ang kanyang charging mga kagrasa, kung okay na ba ang kanyang charging, hindi ba low. So dito lang tayo dumidikit, dito lang tayo mag-clip, tapos dito sa chassis. So yan, wala na po siya naka-indicate kasi wala na pong battery, dead na po, patay na. Patarin natin kung okay ba ang kanyang charging. No, halos hindi na umiilaw yung itong kanyang neutral, oh. Yung neutral light indicator, hindi na siya umiilaw kahit nakauna. So yan, itis natin. Dapat sa pag-test ay wag mo nang pailawin ang mga ilaw, hindi mo na i-on. So charging test. Normal. Yan. 14.10, 13.26. Ang loaded 14 point. Yan. So normal na po ang kanyang charging. Okay na po siya. Malakas na po siya kahit sira pa ang battery. So itong battery ito ay palitan. Yan, oh, umiilaw siya. Tapos pag iyon natin ang ating ilaw, yan, malakas po siya. Yan, malakas po siya ang ilaw, yan, oh. Yan, ilaw. Apa dyan, 13? Yan, nakailaw. So, yan. So, maraming salamat po. Thanks for watching. Sana mayroon kayong natutunan sa ating mga video.